Hi guys, good day and welcome back dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Yan. Dito tayo ngayon sa Nagcarlan. Pakita ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot kasi or mag-check ng walang power or hindi gumagana mga ilaw outlet. Kumbaga walang kuryente. In short, ayun. Kasi tinawagan tayo ngayon dito sa actually garahe lang to. Wala daw ilaw, ilang araw na. Check natin yun. Pakita ko sa inyo kung paano yung procedure, ano yung dapat gawin, kung anong dapat unahin check yun. Kasi ito may mga CCTV din yun, hindi gumagana kasi nga yun yung pagka wala din kuryente yung CCTV hindi rin gagana kasi nga yung power supply nya is 220 volts yun. Tapos yung DVR monitor yan, yung kulang tayo na konti. Una muna natin check pagka ganyan na wala ng kuryente, check natin si either breaker or fuse box kasi halimbawa lahat naman walang kuryente o wala ilaw, wala yung outlet, hindi tayo sa bodega, medyo madilim lang guys kasi nga yun walang kuryente or walang ilaw. Check muna natin si fuse box kasi sa case nito lahat yung makita nyo yung ilaw, open yung switch natin, ayan switch, open switch, walang kuryente. Si outlet wala din kasi kung may power or may supply yung outlet nya, yan nakailaw to kasi yan power supply yan ng ating CCTV nga. Ayan, tapos dito naka-standby mode yung ating monitor ng CCTV. Kaya check natin is yung fuse box muna kung may fuse. Ito fuse box kasi ito. Either breaker, same din. Basta kung ano yung sa ano ginagamit niyo kung either fuse box o breaker yon. Na ito nga fuse box yung gamit dito. Paano ba mag-test niyan? Pwedeng gumamit yung test light or ilaw para ma-check niya kung may current. Pero mas maganda, meron kayong ganito multimeter yan. Itong multimeter nito, seset nyo lang yan dito sa alternating current. Ayan. Ito kasi, ito nasa babang yan is direct current. Ayan. Set nyo lang yan para ma-check nyo kung meron siyang power. Yan, yung arrow na yan, set nyo lang yan, tapos sabit lang natin ito dito para ma-check nya rin. Yan, sabit lang natin yan dyan. Tapos hawak sa test probe is isang kamay lang, baga yung passive tsaka negative probe isang kamay lang para pagtitest nyo hindi, kumbaga safe siya. Yan, harap ko lang sa inyo to. Yan. Ito nga pala ang multimeter to galing kay Tool Express, bigay din sa atin yan. Papasalamat kayo kay Engineer Amon Pangilina. Yan. Check nyo muna to dito sa taas. Yun, wala siyang na-read. Dapat may mariread siya na 220. Yan yung line side guys kasi pag dito sa load side at wala siyang na-read, pwedeng sa fuse lang yung problema nya. Ngayon wala siyang na-read sa line side, pero dito wala din, 38 volts, halos wala talagang current. Punta tayo sa labas mamaya, meron after nito, may ano pa kasi siya may NEMA 3R sa labas. Check natin NEMA 3R sa private pole kasi after nito guys, nitong sa line side papunta na siya sa NEMA 3R tsaka doon sa service entrance natin. Ayan, diretso na yan. Ibig sabihin okay to, pero mamaya hindi ko pa naman 100% na sure na okay to. Punta tayo sa labas, check muna natin yung yung sa service entrance. Yun, tara. Ito yung service entrance nya guys. Yun, hindi naman, kumbaga wala namang problema from drop galing sa Meralco kasi yung buo naman siya. Check natin itong nya, itong kanyang NEMA 3R kasi medyo parang luma na, or hindi naman luma, kumbaga parang piyapasok ng tubig kasi kita nyo sa ibabaw. Although kahit sa ibabaw siya duman, dapat gumamit siya ng liquid tight. Ayan, open natin to, medyo natin siya butukan. Ayan, nabuksan ko na guys yung nya. Ayan, just check muna natin itong load side nya kung may current. Ayan, nakaset siya ng alternating current. Check natin, nakataas naman yung breaker nya. Yun, mapapansin nyo medyo lang kasi
Yun, nawawala. May 220, minsan meron. Then sa line side, check natin kung stable yung 220 nya. Yung line side nya, yan. Ibig sabihin sa ibabaw ng breaker yan, yung line side. Medyo nag-corrode na kasi, kaya medyo mahirap magtama nung ano, pulsad doon sa ating test probe. Yun o. May 200 volts siya, 190, 220. Ayan. Nagda-drop siya kasi nag-corrode na yun, papalitan natin to. Pero nakataas na yung breaker niya. Itong load side, walang reading. Ibig sabihin, may problema yung breaker. Dito naman sa line side, walang problema siya. Check natin. Yun. Ayun o, itong isang to. Ayan o, ano na. Papalitan natin ng circuit breaker. Pero ito okay pa. Yan, palitan natin circuit breaker. Check natin, palitan natin. Pero malaki ang posibilidad nito yung problema niya. Nakakuha na ako ng circuit breaker. Ito yung papalit natin na circuit breaker. Bolt-on din siya, kumbaga parehas may screw, yung load side tsaka line side. Kasi yung plug-in, wala siyang screw. Ayan. Pakita ko muna sa inyo kung paano mag-test nung circuit breaker na binili natin, kasi test muna natin kung okay siya. Ayan. Gamit yung multimeter ulit na galing kay Tool Express. Ayan. Kung kanina yung ating multimeter is naka-set dito sa alternating current, ngayon dito natin lalagay siya sa continuity. Diyan. Para ma-check natin yung continuity or buo ba tong ating circuit breaker. Ayan. Lagay lang natin dito, select natin kailan. Yun dapat siya, pag may continuity, pag yung dalawang test probe is nagkaroon ng contact or nagkadikit, yun mayroon siyang beep sound. Yun, medyo mahina lang kasi malakas yung ulan yan. Pero yun, makita nyo, kung hindi naman siya or wala siyang continuity, naka OL lang yan. Pero pag may continuity or buo yung ating circuit breaker, kahit meron siyang kumbaga nagkakaroon siyang reading, kahit di nyo marinig yung beep. Ayan, dito naka-off yung ating circuit breaker. Test muna natin. Dapat itong dalawang to, yan, walang continuity yan, kasi yung line 1 tsaka line 2 yan. Yan, dapat OL pa rin yan. The same time dito sa load side, pag yun natin yan, lagyan natin test probe, OL pa rin. Ngayon, nakababa muna yung ating circuit breaker. Yan. Dito, tsaka dito, dapat OL pa rin yan. Yan, dito. Wait lang guys. Ayan. Tsaka dito, ayan. OL pa rin. Ayan. Nakadikit naman siya doon. Tapos dito sa kabilang side, dapat OL pa rin. May mapansin yung test probe na, multimeter natin, naka-OL pa rin. Ngayon, i-on natin yung circuit breaker natin. Dapat pag naka-on yan, itong line 1 tsaka line 2, kakaroon na siya ng reading. Yan. Patong natin to dito. Kahit nakapatong lang yan, kailangan magkakaroon ng reading kasi may continuity na yan Lagyan natin to dito. Yun Yun, nagbibip yung ating multimeter. Hindi nyo lang marinig kasi sa labas tayo. Tapos the same time, dapat ito wala. Itong dalawang to, walang continuity yan. Yun naka-OL. Tapos ito naman, dito guys. Tapos dito, sa kabila. Yung katapat lang niya yung may continuity. Yun. Yun natunog pa rin siya. Ibig sabihin, buo yung circuit breaker natin. Good yung ating ipapalit na circuit breaker. Dito guys, pagpapalit nito, kailangan kumuha na kayo ng trained na electrician talaga. Kasi pag hindi nyo pwedeng i-DIY ito, kasi from line side, kahit ibaba nyo yung circuit breaker, may current yan or may kuryente niya. Kumbaga, delikado na kasi, hindi ba natin pwedeng tanggalin yung electric meter kasi bawal natin galawin yan. Ayan, madadali tayo ng service provider. Yun. Una ko man tatanggalin itong sa baba. Yun, yung load side niya. Then the same time, susunod natin yung light side. Dito ayan, tanggal ko na muna yung load side niya. Tinat ko na muna. Kasi yun may corrode na. Hindi na kaya ng screwdriver or ng Phillips screw. Ito naman, sa taas. Ganun din. Yan yung may current na yung line side niya. Yun, kakabit ko na yung bagong circuit breaker niya. Pero ito si-adjust ko na napalitan ng NEMA 3R guys. Kasi kita nyo naman, hindi na rin ganun kaganda. Yun guys, load side muna yung kinabit ko or yung ilalim ng circuit breaker. Then, so natin to line side. Pero pagkakabit nyo na yan, kasi may energize na yan, magkakaroon na yan ng kuryente.
kailangan nakababa muna yung ating circuit breaker para if ever may naka-plug sa loob na appliances, hindi siya mabigla yung pasok ng current. At the same time, hindi masira yung ating mga appliances. Ayan. Lagay natin yung load side. Kakat ko na lang ito kasi kung mapansin nyo, ayun, corrode na. Hindi na yan kaya ng Phillips screw. Ito na guys yung niya. Ayan, nagkabit ko na yung line side tsaka load side. Ayan, test na lang natin. Ito, dito. Yun. Ayan, may 220 na siya. Then, pwede natin taas yung circuit breaker. Ayan, check natin load side. Ayan. Ayan, 230. Sa load side niya, ayan. Okay na. Check natin yung loob kung may current na rin or may kuryente na. Ito guys yung natin yun, naspalta na yun, pakita sa inyo. Lagyan natin sa continuity ulit. Kailangan may reading siya na OL, di ba? Pagka hindi siya mag-reading na OL kapag ka naka-on ito. Yan, ito naka-on. Yun, medyo didiin natin tusok ng ating test prod kasi yun, corrode na yun, OL pa rin siya pero naka-on na yung circuit breaker natin. Kahit ko siya, yan, galaw-galawin, trip. Check natin. Oops, sorry. Ayan. Yun, naka-OL pa rin yung ating multimeter. Same din doon sa kabila. Pag nilagay natin to dito, tapos lipat din natin to dito. Yun, mapapansin nyo, OL pa rin. Ibig sabihin, wala na continuity yung ating circuit breaker. Ngayon, pasok tayo doon sa loob. Check natin yung natin, yung ating ginawa kung may current na or may ilaw na. Ayan, dito tayo sa loob. Ito, binaba ko rin yung fuse box pero taas na natin yung fuse box. Yun. Karoon ng ilaw. Bukas ng ilaw natin. Yun. Yun, Yun. Same time, kung makita nyo, yung mga DVR, yun, tumunog na rin. Meron ng current, yun, ilaw na rin. Ang naging dahilan niya kung bakit nag-trip, pinapasok ng tubig yung NEMA 3R. Nag-short circuit yung ating breaker. Ito. Yan, kita nyo naman yung corrode niya. Dito sa ibabaw. Yan, tsaka sa ilalim mo. Pero mas matindi dito sa ibabaw. Ibig sabihin, yung tubig dire-diretso na dito. Kaya nag-corrode na. Nag-trip siya kasi nagkaroon ng short circuit yung ating breaker. Buti na lang hindi ito yung naunang mag-trip or mag-short circuit kasi line side to. Maging problem nun, pwedeng si electric meter, siya yung masunog, ay magka-problema. Mas malaking gastos kumpara dito na papalit lang ng circuit breaker. Yun, Yun, nung binarik natin yung breaker sa labas sa NEMA 3R, kailangan nakababa to kasi if ever nga yun, kagaya yun, naka-plug na agad yung ating CCTV. Hindi mabigla yung pasok ng current, hindi maapektuhan yung natin, yung ating mga appliances na naka-plug guys. Ayun. Diba baby Una? Yes. Ganun lang kabilis mag-troubleshoot na nawalan ng kuryente. Yun yung una yung check kung lahat naman na wala kuryente or walang power. Unang check talaga circuit breaker, either dito sa loob or doon sa labas yung NEMA 3R sa service entrance. Ngayon kung wala naman, focus kayo sa linya. Yun magiging next topic natin yung kung paano, kasi maraming reason kung bakit nawawalan ng kuryente or ng power ang loob ng bahay, kung bakit nagkakaroon ng brownout guys. Maraming reason, hindi lang kayo circuit breaker, pero isa yan sa mga step na una nyong gagawin if ever maka-encounter kayo ng ganitong problema na wala ng kuryente sa inyong bahay guys. Ayan, sana nagkaroon kayo ng idea sa video ito at sana po huwag kayo magsawang sumuporta sa mga video natin at ganoon rin sa FB page natin na House Doctor Tutorial. At maraming salamat po muli sa inyong lahat guys. Stay safe and God bless po.